good evening, good afternoon, especially those on the other side of the world. There's a time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Today on diary entry number 1104. Today there was a beautiful teaching by Father Plaza on the goodness and mercy of God. During this conference, my soul experienced the flames of God's love, and I understood that God's word is a living word. May magandang turo si Padre Plaza sa kabutihan at awa ng Diyos. Sa kumperensyang ito, naranasan ng aking kaluluwa ang apoy ng pag-ibig ng Diyos. At naunawaan ko na ang salita ng Diyos ay isang buhay na salita. This is the season for pilgrimage, retreat, collection, itong Kwaresma. So sa mga simbahan, lalo na yung mga pilgrim churches na itinakda sa mga diocese, karamihan or karaniwan, dyan ginagawa ang mga pilgrimage. Also, although kahit hindi naman na-declare na pilgrim church, no, katulad ng Divine Mercy, hindi naman kami pilgrim church, but pilgrims are also coming mga iba-ibang araw. Hanggang sa ano na to, no? Hanggang sa matapos na ang Kwaresma at hanggang sa mahal na araw, the Holy Week. Ang isa pang karaniwan, yun nga yung recollection. Lenten recollection, Lenten retreat. Kakaiba niyan, maiksing recollection. Mas mahaba yung mga retreat. It is a time or season when we pause. Tayo ay tumitigil, nag-iisip, nagmumuni-muni, reflect, no, sa English. We go back to what we have done. We confess, we do confession once a year. Kahit man lang once a year. Ang sabi nga na makapunta tayo sa confession. At sa maraming mga dioceses, nagaganap ang mga confession kumpisa lang bayan. Maramihan, sabay-sabay. Maraming pare at maraming mga mananampalataya na sumasailalim sa confession. Ito yung mga panahon na ang salita ng Diyos mas nagiging makabuluhan sa atin. Sa mga readings, pamilyar halos lahat yan. Lalo na pag-abot ng Holy Week. Mula Palm Sunday hanggang Resurrection. Familiar yung ating mga binabasa. Kumbaga, dahil ito nga yung panahon ng pagtitika at paglilinis, pagtitika, reflection. Kaya mas tumitiim sa ating isip yung salita ng Diyos. Maraming nagaganap na conversion sa panahon ito. Kasi nga maraming activities. Napaka-busy natin. Masyado tayong abala sa mga panahon ito. Ang pag-strike sa mga puso natin ng salita ng Diyos ay nagbubunsod sa atin para sa conversion. When we say conversion, tinatalikuran natin yung ating mga nagawang mga kasalanan at ang lumang buhay. Pag sinabi namang lumang buhay, di lalo tigit yung may mga malalaki o mga kasalanang mortal na sinisikap natin na magbalik loob, talikuran yung buhay. Sa ordinary namang mananampalataya, kahit pa paano, kung ano man, kasi syempre lahat naman tayong makasalanan,
Tayo araw-araw nagkakamali. Kahit papaano, nagkakaroon tayo ng panibagong antas ng pag-unawa sa ating Panginoon. So, sa panahon ng mga Lenten Recollection, pwedeng, ano lang, pare-pareho lang, ganon, no? Sa iba, parang normal na lang. Pero, may iba na kukurutin yung puso kapag narinig yung isang recollection or retreat master saying things about the Lord. Siyempre sa mga Lenten recollection, di naman maaalis dyan yung mga salita ng Diyos, babasahin. Kukuha ng mga CP excerpts from the Holy Scripture. Pag nagbabasa kasi tayo ng Bible, sometimes naiintindihan natin, sometimes hindi. Sometimes, sa ikalimang beses nating narinig ang salita ng Diyos, doon pa lang natin ito maunawaan, doon pa lang ito magkakaroon ng kahulugan sa atin. Kasi, maybe nung una nating binasa, wala lang. Kasi yun lang ang abot ng ating kaunawaan. Pero habang tayo ay naglalakbay, nagkakaroon ng kahulugan ang mga bagay, lalo ng mga salita ng Diyos. Nagkakaroon yan sa atin ng panibagong hugis, panibagong katuturan. Kaya, sa bagay ni Faustina, no, maaring narinig naman na niya yan eh. Yung sinabi doon sa conference. Pero, nagkaroon ng ibang kahulugan. Kung kaya doon sa pagkakataong yun, mas naranasan niya yung alab ng pag-ibig ng Diyos. Wala naman siya binanggit kung ano yung teaching na sinabi ni Father Plaza. Sana nabanggit niya para masigit nating naunawaan. Pero may mga bagay kasi na hindi naman na sinusulat ni Faustina kasi baka masyado ng malalim. Kaya kahapon, ang sabi niya, yung katuruan na hindi pa niya naririnig, hindi pa nasusulat sa libro o hindi pa na ituturo ni naman. Yun yung tingin niya, no? Ibig sabihin, nakaka-access siya ng mga aral na para sa atin, hindi pa natin naririnig at nalalaman. Ganon ng Diyos sa kailaliman ng kanyang wisdom, ng kanyang karunungan. Akala natin alam na natin lahat. Akala natin nandiyan na sa Biblia lahat. Akala natin nandun na sa mga primary sources of our references, katulad ng Bible, ng CCC, no? Catechism for the Catholic Church. Akala natin nandun na lahat. Pero mga kapatid, pag sinabi natin it is already written, everything has already been revealed, parang sinabi natin na hanggang doon na lang ang Diyos. But God is eternal. Ang sabi nga, ang isinulat ni Faustina ay isang gapatak lamang sa napakalawak na karagatan. Ang ibig sabihin, what we are reading every day, hanggang matapos natin ito after 5 years of persistent reading, kasi it would take us 5 years para matapos yung buong diary. Binabasa natin siya from entry to entry. Kahit pa matapos natin itong buong diary, this is just a drop of water in the vast ocean of mercy. Ibig sabihin, napakarami pa nating hindi alam. And so we must not close ourselves. Hindi natin dapat saraduhan ang ating isip. At sabihin na, ay okay na yun. Hindi po, napakarami pa. And every time something new will be introduced, nasa-shake ang the very foundation of our faith. Hindi natin naunawaan kasi ang alam natin, ito na eh. Kaso may ibinigay na namang bago. Everything is dynamic. Hindi yan nagtatapos because if we would see things as
Yun na, no? Yun na lang yun. Wala nang room for growth. Papaano ka pa uunlad? Isinabi mo na alam mo na lahat. Isinabi mo na andyan na lahat. Parang yung congressman, hindi ko matandaan kung sino nagsabi. Sabi niya, ano pa bang gagawin nating batas ay nagawa na ang lahat. Pero sa totoo lang, napakaraming bagay na hindi nabibigyan pa ng pansin. Napakaraming bagay na kailangan pa nating ayusin sa ating mundo. Kalikasan, yung mga sa ekonomiya, sa politika, napakarami pa. Hindi natin, our lifetime on earth will never be enough para sa lesson. Hindi po ito matatapos. So imagine mo yung namatay, ang natutunan lang niya ay magdasal ng Ama namin. You think that would be all? Paano yung learning niya? Definitely God will provide the avenue para matutunan pa niya maraming bagay. Makakahabol ang lahat ng tao. Iba-iba tayo ng antas ng pagkatuto, but all of us will move forward. Hindi pwedeng tumigil ang lahat. And God, in His great wisdom, gagawin niya ang lahat para makausad ang sangkatauhan. And so, doon sa Holy Scripture, when you read it again, level by level, you will find may iba pa palang kahulugan. Kung ang kahulugan sa iyo ng prodigal son at this moment ay kagaya lamang ng isang anak na lumapastangan sa ama at hiningi ang kayamanan, yung literal ba? No? Kasi literal naman, nangyayari naman talaga yan. Lumayas at nagpakasasa, inubos, winaldas. Kung ganun pa lamang ang level ng pag-unawa mo doon, walang masama. Ganun naman talaga yun. No? Maaring ikaw yan, prodigal son. But there's a higher level of lesson from the prodigal son. Makikita mo dito yung on a broader scale, ito ay kumakatawan sa lahat sa atin at ang Diyos Ama. So it's not just a very particular person na kinuha yung yaman, kundi sumasalamin ito sa ating lahat. Binigyan tayo ng yaman ng ating Diyos, pero hindi natin ginamit ang ayos. Tapos nagkasala tayo at humingi tayo ng tawad at ang ating amang mapagpatawad ay pinatawad tayo. So mula sa isang individual na tao na nagwaldas, patungo dun sa broader humanity, committing consistently sins against God. And more truth about it. Napakarami. Just for that parable, napakarami, no? Maybe year after year, you will have a higher sense of meaning on the parable of the prodigal son. And that when we do that, and when we have achieved that, we know that God's word is a living word. Ibig sabihin ng living word, buhay, no? Hindi nagtatapos doon. There's growth na umuunlad, nagre-reveal ng panibagong meaning. Hindi siya dun sa static meaning na alam natin. So, the next time you attend Mass and you hear the readings of the day, observe yourself. Ano yung natutunan mo? Ano yung bago mong natutunan? Narinig mo na naman yun, no? Pero parang may iba. And that is a sign that one is growing, that you are growing spiritually. Let's look for what God is saying to us every day. Tumahimik tayo, magkaroon tayo ng oras araw-araw para sa ating Panginoon.
Hindi na lamang dun sa mga kung anumang kaabalahan meron tayo. And in that way, we will understand a new meaning on the Word of God.